9 ng gabi at malapit na dito tayo sa mismong Campers Hideout. At kanina, medyo epic fail. Akala ko pwede yung mismong tuktok natin doon sa daan natin kanina na C5, doon sa mula ng Camp Cafe sa mismong Taguig. Kasi lagi naman tayong dumadaan ng C5, yun nga lang, yung C5 na daan natin is from UP Town Katipunan hanggang makarating tayo ng Mindanao Avenue. So yung pa lang sa mismong mula ng Taguig na C5, bawal pala. At nahuli tayo kanina ng MMDA at tayo ay natikitan. Pasensya na boss, ngayon lang ako napadaan dito eh. Hindi ko alam. Papunta pong UP Town, Katipunan. Ngayon lang kasi ako nadaan dito sa may Taguig eh. Hindi ko alam. Akala ko pwede. Pasensya na sir. Paano nga yan sir? Saan ang tubos? Ano ba? Ticket lang. Ito, by center o kaya sa Gcash. Yun pala. Pwede naman pala eh. Okay lang. Balik naman namin lisensya. Okay. Saan ka pagkakalin yan? Galing lang po dyan sa may kinuha lang pong camping gear. Magpupunta po Zambales eh. Ano na? Pupunta po akong Zambales. Ngayon lang ako nadaan dito at may pinuntahan po ako dyan sa Taguig na tindahan ng camping gear. Dito na ako tinuro ng Google Map na daan. C5 tsaka saan pa bawal? Ha? Saan pa po bawal bukod sa C5? Sa C5. Commonwealth. Commonwealth, yun nga. EDSA. Yan, alam ko yun, EDSA, Monumento. Kaya nagiging daan ko, Palooban ka. palooban nga ako yung sa Mindanao Avenue. Yan. Doon ang daan ko pagka napunta ako doon eh. Ngayon lang ako napadaan dito. Huli. Magkano multang ganyan, sir? 500 lang. Okay. Sa online, sa website ng MMDA. Tapos, Gcash. Bill. Tama doon yung government. Tapos, iyan mo MMDA. And then, sulat mo lang tong ito. Okay, sige. Yan ticket number. Okay. Usual na daan ko kasi lagi tag dito Marikina. Tapos UP Town. Hindi man ako na sa Marikina eh. Pagdating na ng SM City Marikina, lagpas doon. Ay, lalim. Doon sa ako sa pa UP Katipunan, Mindanao Avenue Extension. Dito bawal. Ngayon lang ako nadaan dito eh. Nung una may kasunod ako tricycle, akala ko pwede. Pagdating dito, wala na akong nakikita nga. Mga nag-ano lang yun, mga nag-utol na. Kung tatalayin mo itong buong sipan. Bawal. Okay. Para alam ko na rin. Good thing din naman at nalaman din natin na bawal pala doon ang tricycle or tuktok na dumaan. Buti na lang din na yung mismong ticket ay pwede naman natin bayaran online. Sa mismong website ng MMDA na may huli ka. Kaso pag-check ko kanina, wala pa. Baka bukas pa yung lilitaw yung mismong huli sa atin. At ang kagandahan din doon, kahit na nahuli tayo, ay binabalik naman yung lisensya, hindi naman nila kinukuha. Kaya okay lang din. Ang multa ay 500 pesos. Kaya pasok na natin to. Ayun na pala. Kala ko wala ka. Gulat ka, no? Gulat. Gusto ko muna doon, mas punta ka dito. Ay, siya, sige. Doon yung Ibon Brothers Station. Sige. Dali ba ito sa kapitya? At syempre, bago tayo makarating dito mismo sa Campers Hideout, marami ding nakakilala sa atin at inabutan din tayo ng ulang kanina sa mismong daan. Hello, sir. Pangalan, sir? Paul Castillo. Paul Castillo. Paul Castillo? Sir, eto po, nandito po. Wala po kasing ilaw eh. Teka lang po, sir, sticker. Parang kilala ko. Teka lang po Sir, sticker. Teka lang. Sir. Sige po, picture po tayo. Paano po? Zambales. Ayan. Salamat sir Ingat po. Kayo din po, ingat din po kayo. Sige po. At maulan. Pangalan sir? Bimbi Moto, sir. Bimbi Moto? Opo.
Sir, sticker. Picture. Sige po. Taga lang sir, may bibi. Meron pa, wait lang. Sir, oh. Ingat sa ano ha. Ingat sa biyahe at maulan. Sige. Salamat. Thank you rin po. Salamat, pag na-tiyempo talaga kita. Lagi mo ako inaantay? Sige. Buti na-tiyempo ngayon. Sige. Boss, ingat ha. Sige. Ano, Kopi? Ubus na? Ha? Okay na? At isa nga rin pala sa inasikaso natin, kaya din tayo umuwi, ay dumating na yung replacement battery ng ating R3S. Pinadala na lang ng mismong DJI doon sa ating bahay. At wala naman akong binayaran. Kaya okay na ulit. Meron na ulit tayong 4 na battery. Kanina pala, sa pagmamadali natin, may nalimutan ako. Nadala ko naman lahat ng mga kailangan ko, maliban lang sa yung ating tumbler na 4 liters. Wala tuloy ako mapaglagyan ng yelo. Buti na lang, dala din natin yung ating cooler. Nandito yung yelo at saka yung tubigan ko. Hindi ko nalimutan, alam nyo kung ano, bagong bili ko. Sino nakakaalam kung ano to? Pagdating kasi ng biyahe, minsan, bawal ang magtiis ng ihi. Kaya minsan, tumitigil ako sa biyahe, dito mismo sa loob ng tuktok. Ito ang gamit-gamit ko para mag-CR. Wait lang, matatapos na. Nakain na. Kumain muna kayo. Diyan. Dito ka. Papi. Hinarangan ka na agad ni Jack eh. Halika. Ayan ang pagkain mo. Ayan, diyan ka kumain. Ubus yan ha. Baka akala nyo, nagluloko ako. Pakita ko yung ticket ko. Ayan ang ticket ko. Ticket. Nahuli. Bawal tricycle eh. C5. Oo, C5. Hey, congrats tol, may ticket ka na. First time. Ito yung una, pero ito na yung huli rin. Ito yung, nung ginamit ko lang yung sigwapa dun eh, dun lang ako nahuli. Sa lahat ng ruta ko, hindi pa ako nahuhuli talaga. Tol, alam mo na, bawal doon. Alam din na rin nila na bawal dun, ang tok-tok. Tara na, tara na. Diyan kayo ka Jack. Bagong tatay nyo, ayan. Teka lang, pakita ko lang sa inyo. Yung sa taas natin, pinaltang ko ng cover. May binili ako kasi nung last na biyahe natin na inulan tayo, pagpansin ko dun sa mismong mga gamit ko sa taas na basa. So kanina, inulan tayo. Tingnan natin bukas kung may basa. Mukhang wala naman. Ayos naman. Nabibili lang naman sa Shopee yan eh. Kasi kain muna tayo. Nagugutom na rin ako. Tingnan natin kung anong inuluto sa atin ni Bankada. Unahin ko muna yung mga iba. Yung mga stock mo. Panlalaki. Ay, si ano pala tol, si Makoy. Sino? Makoy. Ito, para sa inyo. Baka naubusan ka na, baka hindi ka na mahalin eh. Ito sa ano mo, partner mo. Ito sa'yo, Jack, tsaka kay Janice. Yung pink kay Janice. Kaya lang, paya mo ng tubig nito. Wait lang, uhaw na. Ito, meron pa. Saan yelo mo? Ito. Oo, tol. Wait lang. Dagdag ng yelo lang naman eh. Ba't may beer na naman dito? Grabe. Para mawala yung hingal-hingal. Dito. Tapos, magawa na siya. Grabe naman ang hain mo ah. Saan pagkalingan ano? Galing ano? Laguna. Nagkita kami kanina nila General. Kain. Kayo, kain ulit. Ay, yung mga ano mo, stop mo. Maya pag-out. Mamaya ang inyong pabango ha. You know, bote, may pabango ka pala. Wow. Tagal ng babaho yun eh. Pabango mo na kasi. Bench to. Bonus. Ang bango. Bonus ng stop mo. Ayun pala ko. Magkano ba to? Magkano ba to? Loko, ibebenta mo pa eh. Pinagkakitaan pa nga. Babae ito. Ito Ayan. lalaki to. Ayan, napalit. Basta yung isang ayan, pambabae yan. Oo. Bahala na kayo dyan. Para bago umuwi. Oy, bam. Hoy, mag-picture kayo sa taxi ha. Bahala na kayo dyan. RC. Para mas dumami yung customer nyo. Mas marami kayong gagawin. Hindi, para mas lalo dumami yung customer mo. Maraming mas magpunta. Pero, bango. Yan ha.
Grabe. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Yan lang muna, ginagawa ko. Bantayan mo muna ha, yan lang. Good morning. At kagabi ay hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Kasi pagkatapos nating kumain, nakapagkwentuhan sa mga kaibigan natin dito sa mismong Campers Hideout, ay nagpahinga na rin ako para ngayong umaga ay dumaretso tayo ng biyahe sa pupuntahan nating pagkakampingan. At buti na lang din pala ay pinilit din ako ni Bankada na dito na magpahinga kasi nung naandun yung ating tuktok, nung pinaatras ko yung ating tuktok, ayaw bumalik nung reverse lever. So ang nasa isip ko na problema ay yung spring kung nabawasan at tama nga ako. Kung makikita nyo, merong spring doon na dalawa para nga mas mabilis bumalik yung ating reverse lever. At meron ditong isang spring. Yung spring na nandito is nawala. Nakita ko ito, yung naputol na parte ng spring. So tama din naman pala ako ng ating mga dala-dala na pang-reserba. Meron ako reserbang spring kaya mapapalitan natin. Para na sa ganun kasi pagka binabalik yung reverse lever, may tulong ng spring para bumalik. Ay shit, ikabit ko lang muna to para sa biyahe natin. Wala tayong magiging problema. At ayos na. Naikabit ko na yung isa pang spring. Kulang na lang ay testingin natin kung pag natin ng reverse lever ay babalik din agad. So kapag to hinila natin, ayan, okay na. So ngayon pag ibabalik, konting push lang dapat to, babalik na siya sa dati. Ayun, okay na, all goods na. Kahapon, kahit anong pilit kong i-push, yung mismong reverse lever, ayaw eh. Ngayon, mabilis na. Ayun lang naman, buti na lang lagi tayong may dalang reserba at saka tools. At ngayong araw ay wala daw munang pasok ang Campers Hideout. Nagsarado muna sila ngayon dahil may ilang araw yung mga staff ni Bankada na sobrang daming customer. Kaya pinagpahinga niya muna ng isang araw. Ganun kabait tong bossing na to. Pinagpapahinga ng isang araw lahat ng empleyado. Oh. Ay, ganoon naman talaga dapat. Para nang sa ganon, mas lalong sipagan, ganahan yung mga empleyado ni Bankada. Kasi kapag ang ginawa mo, masyado mo namang inabuso yung mga staff mo, baka naman lalo kang mawalan, no? Mahalin mo din. Siyempre, tao lang din, napapagod. Kaya kailangan din pagpahingain. Di ba? Kaya wala naman kayong pahinga no? Dahil lang namin, magbe-breakfast kami. Mamaya tayo lalarga na. Uuna tayo kay Jack at tayo mag-expressway naman to eh. Tayo, magbabayan-bayan pa tayo eh. Kung makakapagkape kayo dito, matitikman nyo kung gaano kasarap yung kape dito. Ngayon lang ako nagkakape ng yung talagang brewed na walang, espresso pala to, na walang asukal. Pero ang tamis niya. Matamis-tamis siya sa panlasa ko. Ayan yung adobo. Kaldereta na may isa. Ayos ah. Kain-kain. Mga kabatak. Ba't kabatak? Batak sa bisikleta. Akala ko kung anong batak. Ba't kabatak? Kain muna tayo para may lakas mamaya. Alas 9 ng umaga. At ito, nakapag-freshen up na ako. Wait lang. Atat na itong dalawang to kanina pa ha? Mabango lang. Ay. At kaya ako nagsando dahil baka mamaya ang biyahe natin ay sobrang init. Ano?
Electric pa naman at nag-refill na ako ng kanilang tubigan. Nandito na ba? Ito na yung tubigan nila. Teka lang. Yung palang aking mga pinaghubaran. Kailangan nakahiwalay at baka madali tayo ni Commander. Pag uwi, sabihin, sama-sama na naman ang malilinis at ang maduduming pinaghubaran. Kaya bumili ako nitong nagaya na net. Para salpak na lang ng salpak ng labahin. Kailangan natin ng pampalakas. Teka lang. Ito, Pau de Arco. Tingnan ko na nga isang banig para mabilis ang kumuha. Padaan mo na ako, Pik. Wala akong tubig ko. Padaan. Wait lang. Wait lang. Ay, siya tayo magpapaalam na rin kay Jack. At ang plano is wala pang plano. At gawa ng magbubuking sana kami sa mismong Naomi campsite, yung napanood ko kila Papa Ray at sa Tara Camp. Kaso, kailangan 2 days before ng camping, nakapag-booking na. Ano naman sila, strict sila sa kanilang rules. 2 days before yung mismong bago mag-camping, yung pagpapareserve. Surprise kung saan tayo magkakamping, malaman kung saan. Asa tayo magpaano muna. Ano oras ka alis? Mga pagdating, mga 1. Asa, sige. Pinakalit. Basta chat mo na ako. Para biyahe ako kung saan ako makaano doon. Paano, larga na ako. Bye-bye, Coffee. At baka magiging mainit ang biyahe. Sana hindi naman mainit. Basta, ang nilagay ko sa mapa ay Zambales. Malaman natin kung saan tayo sa Zambales. Or bago mag-Zambales, malaman kay Jack. Okay. Hindi pa naman gaanong kainitan. Siya, tara. Mahaba-habang biyahe pa to. At malaman natin sa pagtapos ng camping namin ni Bancada kung saan pa yung mga susunod. At siya, ang sinasabi ko sa inyo na makakasama natin sa ating tuktok camping adventures. At siya naman ay van life. At kagabi, nakita ko na doon na talaga siya natutulog sa kanyang van kahit na nandiyan sa mismong camper's hideout. Nagsasanay na o na preparation na niya para sa Philippine loop niya na laging doon matutulog. Ma'am Jassels and Sir Alan, hindi muna ako makakadaan ng mismong Jassels Pastries ha. Nasusunod na, pagbalik na lang siguro ha. At tara at biyahe muna tayo. Malayo-layo pa ito. Oo, silip agad ang Jack. Si Coffee naman, tulog. Ay mamaya ko na rin papakainin itong dalawa kung saan kami mahinto. At maaga pa naman eh. If ever man na gutom na to, pwede namang treats lang munang ipakain ko dito sa dalawang to. Pagka sobrang init ng biyahe, tumitigil-tigil kami at pinapainom ko ng malamig na tubig itong dalawa para mawala yung hingal-hingal nila. Mag-aalas 11 na ang umaga at halos magdadalawang oras na tayong bumabiyahe. At nakakadalawang tigil na rin kami ngayon. At itong mga batuta ko ay pinainom ko na ng tubig. Ngayon, idiretso ko na rin ng pakain para nang sa ganun, dire-diretso na yung magiging biyahe namin. Titigil na lang kapag iinom tong dalawa. Kain na yan, kain na. O, Coffee, kain na. Jack, hindi pa? Kain na muna. At konting pahipay nga lang din. At grabe yung init. At nandito kami sa kung saan kami itinuro ni Google Map. Yung daan na to is pang ilang beses ko na itong nadaanan, pangalawang beses ata. Hindi kasi to daanan ng mga truck. So dito lumalabas yung truck, doon ako galing. So ito ay, nakalagay dito ay Bacolor High School. So kung di ako nagkakamali, ito ay sakop ng Bacolor, Pampanga. At ang lalabasan natin ay meron ng tulay. Tumigil lang ako dito sa may tabing puno ng mangga. At dito malilong eh. Dito ko napili na magpahinga muna habang pinapakain itong mga batuta. Coffee, pinipili mo lang, huwag mong piliin. Kainin mo yan. Kung kakainin mo, ubusin mo. Sige, kain lang muna. Pasado alas 11 at si Coffee lang yung kumain. Ito si Jackie ayaw pa. Bigyan ko muna ng treats. Oh, ayaw pa. Hindi pa talaga to kakain at di pa gutom. Ganto naman to si Jackie. Mamaya na yung treats mo kung ayaw mo pa. At siguro kung kayo ay nagbabayan-bayan din pagka kayo ay napunta ng Zambales at di kayo dumadaan ng expressway, siguro kung Google Map ang gamit nyo ay dito rin kayo ituturo sa daan na to. Nadaanan nyo na rin siguro to. Ang kagandahan kasi sa daan na paloob na to, wala kang makakasabay na mga truck, ganyan. Mga lang naman, maliliit na sasakyan yung makakasabay mo. Yung marami din akong nakasabay na nakamotor, siguro yan din talaga yung bagong daan na itinuturo ni Google Map. Okay. Diretso na muna ulit tayo ng biyahe. Malayo-layo pa, 83 kilometers. Di pa rin naman nagchat-chat si Bancada.
Jack, okay ka na? Sa mahaba-haba pa ang biyahe natin. You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Nag-stop over muna kami dito sa may Clean Fuel. Papunta ng mismong Olongapo. Ano na ba to? Ano na ba nakakasakop dito sa Clean Fuel na to? Hindi ko lang alam kung dinalapihan pa rin to eh. Magpapagas na rin naman ako at 2 tubers na lang yung ating mismong gasolina. Medyo marami pa nagpapakarga. Kanina naman dumaan ako ng mismong KFC. At meron silang bagong bagong pakulo na menu ng kanilang chicken. Double down. Mismong si Catherine Bernardo ang nagpo-promote. Napakalaki, napakayaman ng Binayan. Ito yung itsura niya So, 2 chicken na pinagpatong na parang sandwich. Tapos sa gitna merong bacon at saka cheese. Tapos ang in-order ko kasi yung rice. Merong isa nito, yung combo, which is french fries naman. Ay, hello po. Kain po. Sige po. Kala ko sino tumigil eh. Kain po. Ayan. Ay, salamat po. Pangalan niyo po pala? Rachel po. John. Sige po, picture po. Teka lang po. Sticker po. Wala kang sticker. Wait lang, Jack. Sticker. Tsaka, teka lang po. Minsan lang magkita eh. Ito po. Salamat, sir. Sige po. Nice to meet you po, sir. Sige po. Gulat ako eh. Merong nasa likod bigla. Yung pala nakatok-tok din na subscriber natin. Nice to meet you po. Kain muna tayo. At mamaya pagkatapos natin kumain, tayo ay magpapakarga na rin. Pero mo, taga Olongapo, pupunta ng Balanga. Malayo-layo ding ikutin yun Si Jack na lang naman ang hindi nakain. Try ko munang alokin ng treats. Treats. Kakain ka na. Ayaw pa. Ikaw, napakatako mo talaga sa treats. Ayan. Tikman muna natin. Kung gusto nyo, kayo tumikim. Pagka dito sa vlog natin, matitikman nyo ba? Siyempre, bibili kayo sa KFC mismo. Ayos sarap. Ang daming kanin Magto 12:30 na rin pala ng tanghali. Hindi pa nag-chat-chat siya si Bankada kung meron na ba kaming campsite na mapupuntahan Malaman mamaya. Kain lang muna kami. Busog agad ako. Ang dami pala nung order na yun. May natira pa ako. Di pang mamaya na lang Ang dami pa 2 chicken ba naman yun Tapos ang daming kanin. Mag-aalauna na kagad. 12:45. At tayo magpakarga muna ng gasolina, syempre. Para dire-diretso ang biyahe. At Clean Fuel, ang CR na air condition. Full tank premium. Sagad po, sagad. 750 ang full tank natin, yung may natira pang 2 bar. Ilan yung karga nun? Halos nasa 10 liters din pala yung ating tangke. Ito naman ang kagandahan sa Clean Fuel. Meron silang points na pwede mong i-redeem sa mga kung anong items na meron sila. Grabe, ang mahal na ng gasolina. Yung dating karga ko dito, pag full tank, mga 500. Ganun. Ngayon, 750 na. Biruin mo yun. Tara, sir. Okay, ingat tayo. At tayo aakyat na ng Olongapo. Okay. Tingnan natin kung may mga iba pa tayong kaibigan na makakasama. Kung sila Wancho, sila Serbold, sila Sheboy, magkikita-kita kami, malaman. Kung sa ilang araw nating pagbabiyahe sa Zambales, kung magkikita-kita kami.
Grabe init! Mag-aalas 2:30 ng tanghali at binabaybay na natin tong daan kung saan dito kami nag-camping ni Angel. Walang iba, syempre sa Angeles Campsite. At natatanaw ko na naman yung napakagandang kabundukan dito. Dito rin sana yung balak namin ni Jack sa mismong Naomi Camp. Hindi naman syempre papayag si Bancada na dito kami mag-camping sa Angeles Campsite kasi kaka-camping niya lang nung nakaraan dito sa Angeles Campsite. Eh meron akong naiisip na na camping spot, hindi siya campsite, camping spot na libre na pwede namin pag-campingan. Matanong din si Jack kung payag ba siya na doon kami mag-camping. Yung sa secret spot, tingnan natin ha. Malaman natin kung makakapag-camping tayo doon. At balita ko kasi ay yung mga lupain doon ay binibili na, hinahati-hati na, binebenta na. At we are approaching sa mismong bridge kung saan nandito yung Angeles Campsite. Ano Jack, okay ka na? Hindi na ganong kainitan sa'yo? At tinakloban ko ng kortina yung sa may bintana sa likod Buti nga kamo nakapasok si dyan sa Bancada. Yung daan pa naman laki-laki ni Big Bird. So dito yung Naomi Camp. Napanood ko kay Papa Ray. After nitong mismong gas station, ayun, meron ng signage After nitong mga tindahan nito, itong kanto na to, Naomi Camp Zambales. Yung papasok na yan. Siya, tayo dumaretso. Puntahan na natin yung sa mismong camping spot. Okay, malapit na tayo doon sa mismong secret spot. At may mga nadadaanan pa tayo ditong campsite. Ito, pinuntahan to nila nila Sheboy, Camp Jeyo. Kung meron pa doon, farm campsite, malaman, tingnan natin. Yun yung isa sa sinabi sa akin kanina ni Jack At munti ko pang malimutan na bumili ng tubig. Dala-dala ko yung ating tubig buti na lang, meron tayong nadaanan dito water refilling station sa may parting kanan bago dumating ng Angeles National High School. Ang problema na lang, yellow. Siyempre, mas masarap uminom ng malamig na tubig pagka gantong kainit. Tingnan natin kung may bakod na yun sa mismong secret spot. Baka mamaya meron ng bakod at may nakalagay na no trespassing, private property. Ito na. Meron ng kubong nakatayo. Ang lawak na ng bakod. Sabi baka may nakalagay na May nakalagay na nga. Teka lang. Open. Private property, no trespassing. Ayun lang. Teka lang, pahinga lang muna tayo dito. Hello, sir. Akala ko open pa Private property na pala nakalagay. Okay. Pahinga lang muna ako. Ang init Sa lang muna ako, silong lang dyan. Okay, hindi pwede. At talagang meron ng gwardiya rito. Doon sa kaninang nakita natin, yung may Camp Jeyo, pwede daw dun. Sabi ni sir, na bantay rito. Teka lang, atras muna natin at baka sumabit dito sa may sanga sa taas. Balik tayo dun. Doon natin, kung meron tayong mapagkakampingan dun na maganda. Tabing ilog daw yun Ito talagang yung kabuuan nitong sa mismong secret spot. Wala na, hindi ka na makakapag-camping. Sayang, no? Hindi man lang natin naranasan makapag-camping muna dito bago man lang isara. Init. Maayos na, Jack, ha? Huwag na makulit. Tumambay lang ako saglit dito sa may mismong tabi ng papasok ng Camp Jeyo Campsite. Dito sa may tapat ng Angel Sari Sari Store. At dito rin kasi yung farm campsite. Ayan. Titingnan ko kasi kung kaya ng van ni Bancada yung papasok. Saan ba dito? Ito o ito? Tingnan muna natin. At pwede raw mag-walk-in. At minessage ko sila Sheboy at saka si Wancho. At nakausap na yung mismong nagbabantay sa Camp Jeyo. Pwede naman daw walk-in. Dahan-dahan lang tayo at baka mamaya mabalahaw tayo. Tsaka tingnan din natin yung sasapitin ng van ni Bancada pag dito kami nag-camping. May mga mabababang sanga na sasabitan pala.
Pero kaya naman. If maganda, edi dito tayo. Parang yung mga camper to, walang kaplano-plano, no? Ganun talaga, adventure nga ni. Ayun, meron palang signage naman eh. Papasok doon sa mismong Camp Geo. Kung kanan, Stanley Farm. Meron pang Central Zone Retreat Center. Matigas naman ng buhangin. Buti na lang, may mga signage na nilagay. Let's see kung kaya. Yung mga maliliit na sanga, kaya naman ng van yun. Yun nga lang, magkakandagas-gas yung bubong ni Bankada. Ginusto natin to eh. The farm campsite. Oh, saan na yung Camp J? Baka na magpas na ako. Ito, farm campsite na. Wala akong nakakita nga eh. Ano ng Camp J eh. Oh, mamaya, lumagpas na tayo eh. Teka lang. Aba, mahirap road na pababa. Nasaan yung ano? Camp J oh. Ayun! Mahirap road na pababa. Yung pabalik. Paano yung pabalik? 3-wheeler po akin. Teka lang, tingnan ko lang muna. Baka mapasabak tayo eh. Pabalahaw. Gawa nito oh. Baka mapasabak tayo eh. Eh ito oh. Ano yung daan? May biyak. Padaanin, boss. Ah! Yan sa atin natalo. Saan kaya sa Capdio? Ah! Yan. Yan. Sige, kaya naman yan no? Oo, kaya yan. Isa mo lang. Ha? Hinihintay ka ni Madam Dul. Ah, nasabi na ba? Salamat. Ayun. Oh, ayos ha, ayos. At ang ating tatahakin na daan oh. Challenging para sa tuktok to. Gigit na natin yung mismong gulong natin. Kailangan matigas ang kapit. Ang pinaproblema ko dito ay yung pabalik natin. Teka lang. Whew. Kaya, malambot lang yung sa gitna kasi dito pa daw yung pinagdaanan ng hukay ng... Ay! Ayun na nga. Uy. Okay. All goods. Oh, okay, nakaligtas tayo doon. Dahan-dahan lang saglit. At... merong truck na kasalubong. Ah, ito yata si Madam. Ah, Madam, kayo po yung ano? Apo. Dalawa po kasi kami magkakamping. Dalawa lang po Oo, kayo. yung isa po nakaban na ano po, yung van na malaki. May bibili lang po akong Convert, may tao po akong iniwan doon. Ah, sige po. Assist na lang po niya kaya. Ah, sige po. Salamat po. Pangalan niyo po, ma'am? Grace po. Grace po. Okay. Diyan po ako. Sige po. Si Ma'am Grace. Meron lang sigurong bibilin. Oh, biya. Oy, dito medyo pino yung buhangin. Pero kaya naman. Okay. Ito yung Camp Geo. Oh, yeah. Uy, dahan-dahan lang. Kaya naman ang tuktok. Oh, yeah. Ayos naman pala. At least, meron tayo na pagkampingan. Hindi man tayo nakaano sa Naomi Camp. Diba? Whew! Medyo kabahan ako doon sa pababang yan. Ang next natin yung pabalik na, yung paakyat. Pero may winch naman, ba't nga ba tayo nagwa-worry, di ba? Asyat, pababain ko lang itong si Kopit. Si Jack kusa ng bumaba. Gustong-gusto ng gumala. Sige, malawak yan. Wag lang lalabas doon ha. Ah, meron naman palang harang doon. Maganda yung mismong campsite kasi merong harang. May bakod. Nung napanood ko kasi itong campsite na to, kila Sheboy, sila pala yung una yatang nag-camping dito. Sila Wancho, sila Sir Bolts, sila Kebs and Chi, sino pa nga bang kasama nila? Si Legulab, ayan, yan yung mga una nag-camping nun dito. At ang nagbago dito, eto, nakikita ko nagbago. Yung mismong parang tindahan na yan at saka itong toilet. Yung toilet yata nandito na to eh. Tapos, ito yung kaiinlaban nyo rito sa lugar na to. Ayan yung background natin. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Oh. Sa bale, itong ilog na to, doon nagmumula yun sa mismong Angeles campsite. Padaloy dyan.
yan din yung ilog kung saan diretso din dun sa mismong kaninang pinuntahan natin na dapat dun tayo sa secret spot. Kaso nga dahil private property na at meron ng gwardiya, hindi na pwede mag-camping dun. Yung The Farm campsite na sinasabi ko, dun pala sa kabila yun. Yung kabila yun, yung may mga parang nagpapastol ng baka. So, tinanong ko si kuya ng bantay dito, o paano tatawid doon? Yung pala, iiwanan yung mismong sasakyan mo dito sa kabilang ilog at itatawid yung mga gamit mo na pang-camping doon sa kabila. Ganun pala. Eh kung halimbawa naman, naka 4x4, ewan ko lang kung pinapayagan na tumawid ng ilog Pero malakas yung agos nakikita ko Sa umaga nga lang, dahil yung sikat ng araw ay talagang mainit dito kasi wala pang gaano kapuno-puno dito. Pero pagdating ng gantong yung pahapon na, kung nakikita nyo, dito sa parting to, dito malilong. At lilipat din naman natin yung ating tuktok. Dito tayo popwesto. Ito pa ang kagandahan dito, pet friendly. Ito yung mga batuta ko. Huy! Kung saan ka na naman nag-uumano dyan? At ito yung kanilang bonfire pit. Tapos may mga na rin dito, lamay-lamesa, ayan. Mismong upuan, pwede. Ayun, yung maliit na bundok na yon, yung nakikita yung bundok na yun, yung sa Angeles campsite, doon ipakita ko na rin sa inyo yung ating bagong tent from Camp Cafe PH at meron pang inilibre sa atin na mismong ilaw. So siguro sa mga nagko-cot tent, lalo ngayon na marami na nagko-cot bed at cot tent, ito yung perfect na match na tent para dyan. Okay naman itong nabili kong cover. Hindi nabasa yung karton nung bago nating tent andito. Medyo may kalakihan lang siya. Tingnan natin kung anong laman at mga kasama pang accessories nito. Hindi ko na yata siguro kailangan ibaba yung ibang gamit. Nasa taas na naman yung lutuan, yung cot bed. Yung cot bed kailangan natin. Pero yung lutuan, hindi na siguro. Si Jack naman na magluluto siguro. So, ang brand ng ating tent na gagamitin is Go Out Spring Hill. Para to sa may mga gout. Ang Go Out Spring Hill ay from Japan. Parang katulad ng pickpad natin, Japan din yun. Hindi na ako gagamit ng kutsilyo, baka kung ano pang mahiwa ko sa loob. Sirain na lang natin yung yung mismong plastic. Ay. Aba, may isang kahon pa pala. Akala ko yun yung kahon. Doble-doble pala kahon nito. At ito na yung mismong gagamitin natin. Kaya pala malaki. Meron siyang kasamang pump. Pero don't you worry, di na natin to gagamitin kasi meron tayong dalang air pump. Bukod doon sa air pump na kasama, ay meron din siyang kasamang repair kit. Ever na magkaroon ng butas. Kaya lang. Andito na si Jack. Ba talaga ang dating nung kanyang van? Grabe laki! Eto na! Dito na! Ano? Di ka naman kinabahan? Hindi naman. Sige, pesto ka na. Set up lang ako. So nakalagay dito, ang timbang nito pagka nakatiklop ay 9.7 kilo o kulang-kulang 10 kilo. Parang hindi naman sa pagkakabuhat kong ganito. Tingnan lang natin kung ano pang mga kasama nito accessory sa loob. Mas malaki pa yung bag Kaya doon sa laman Luwag ng bag Pangalan ng mismong tent, Poseidon 4P Air. So air tent siya. And makikita nyo kung ano itsura. Dito natin siya i-deploy sa likod. Tingnan natin kung gaano kalaki to. May mga kasamang pegs. Tingnan natin kung anong quality ng pegs at saka ng tali. Maganda yung tali. Ito yung normal na binibili kong tali. Makapal. At saka yung pegs naman niya, ayos din. Hindi basta-basta mababaluktot. May kalakihan pala to. Hindi ko pa alam kung alin ang harap. Parang ito ata. Kunin ko na nga yung air pump para mabilis din natin mai-deploy. I-charge ko ba yung air pump ko? Let's see. Okay. Full charge naman. Hindi pala full charge. 2 bar. 1 bar lang yung nabawas. Alamin natin kung alin ang harap. Pag nalobo na, ang hirap. Kung alin ang harap So yung mismong nozzle niya is parang sa
Mga airbed lang. Hindi siya yung pang RTT na gantong parang may lock. So yung ganto, ayan, pwede na to. So tent body is 5 PSI lang naman. Tingnan natin. So may napansin ako dito sa may bubong. Meron siyang nasi-zip up. Para sa yung sa chimney. Bubutasan mo yung mga wood stove. Ayos Pwede rin pang taglamig tong tent na to. Ayun umangat na. Lumalaki na. Tulungan na natin umangat. Laki pala. Saktuhan lang pala sa height. Sakto sa ng side awning. So ito na yung kabuuang itsura nung Poseidon 4P air tent siya. At ang style niya ay bunker tent ang style niya. So ito nabubuksan. Ito yung pinaka main door, bintana dito sa gilid at saka dun sa kabila. Tapos ito, pwede rin buksan to, yung likod. Nakagandahan pa dito, ito, transparent. Pwede kang mag-stargazing dyan habang nakahiga. Ito rin pala, meron din siya mga lagayan ng guidelines if ever na nasa mahangin na lugar ka para hindi dalhin. Ayos na, 5 PSI, ang tigas na ng niya. Ipakita ko sa inyo yung loob. So ito, wala tong kasamang ground sheet. Pwede mo siyang bilan ng ground sheet. Hiwalay mo lang siyang bibilin. At if ever wala kang side owning, pwede mo i-extend ito. Yung mismong takip niya doon sa pinto, pwede mo i-extend. Kailangan mo lang ng pole para may angat mo to. Tiklip na lang muna natin tong mismong pinto niya, main door. Ayan, ito, merong siyang mesh. If ever na gusto mo lang na mahangin or iwas lamok, matigas? Matigas Matigas. Mahaba. Mabilog. Ang ganda nga ng Parang sa isyata yung bilog. Di kaya. Di kaya. Bilog pa lang yan. Bilog pa lang. Saka 5'10" ako. Hindi ka naman gaano dito Gusto sa ko. mismo Dito na lang pag hihiga. Gusto ko makakita mamayang gabi. Ayan. Saka pag di ba, nalobad ka na tapos may konti ilaw sa paligid. Buksan mo na lang to, maliwanag ka sa loob. Pwede pala to, kung meron ka din pala, folding bed. Cot bed. Dito. Pagka umaga, sasara mo para hindi umaning init. Init, Oo. Ayos pala. Galing, no? Galing ba? Come cafe, baka naman. Ano ba to? Anong brand? Go out, Spring Hill. Ito naman yung sa side. Bintana. Pero yung mesh, hindi na to nabubuksan. Ito lang mismong bintana. Para tagusan ng hangin, kung saan man nanggagaling ang hangin, pwedeng pumasok. So may nakikita ko ditong zipper. So ito ay para yata sa extension pa. Bukod yun dito sa mismong pinto na pwede mong gawing tarp na extension. Pero meron pa din nabibili na extension yan para mas humaba pa siya. Halimbawa, ito yung mismong tulugan mo. Tapos yung extension, dun yung mismong lutuan mo. Pwede. At kung makikita nyo rin dito sa may ilalim, ayan, meron siyang extend. Parang sa ganun, pag umuulan, hindi umaampias papasok sa loob yung tubig. So para mas mag-form siya, kailangan muna natin isara yung pinto. At saka lagyan natin ng pegs. Para talagang siya, yung hugis niya, hindi siya bubuka. Pakita ko na sa inyo yung kabuuang itsura niya kapag nakataas lahat ng mga takip niya yung cover. Ayan, di ba? Tingnan niyo yung hugis niya. As in banat na banat. Paikutan ko lang sa inyo. At ito naman yung likod. Ito, yung mesh din sa likod is pwede nating itaas. Nakaano rin naman ng zipper yan. Ayos! Kulang na lang natin ay yung mismong ating cot bed na naandun pa sa taas. Lagay na natin. At tingnan din natin kung ilang cot bed ba yung pwedeng magkasya dito sa loob ng ating Poseidon 4P air tent. 4P meaning 4 person, tama ba ako?
Siguro isa dito sa side na to, yung pa ganon, tapos isa dito na pahaba, tapos dito rin patayo katulad dun sa side. Parang ganun na magiging ayos. Pakita ko lang sa inyo yung binili kong bag na sinasabi ko para dun sa mga gamit natin sa loob. Tulad ng cot bed, cot tent, yung pillow at saka yung ating sleeping bag. So pinagsama-sama ko siya sa iisang bag. At itong bag na to, waterproof. Tingnan niyo naman kung gaano kakapal yung kanyang tela. Tsaka yung loob, may parang goma. Ang brand nito ay Bluefield. Sa Shopee ko lang naman binili yan. Assemblein ko lang yung cot bed para makita natin kung anong itsura pag nasa loob ng ating bunker style na tent. Ay, itong loob pala ay may mga sabitan. Kung ito ay sabitan or kailangan dito ay yung tali para ipepeg sa ground para hindi rin madala. Pwede rin siguro Pero ito yung hook na to, ito, sabitan to, itong hook na to. Tapos meron pang isa dito. At meron din siyang pocket dito, isa. At ganoon din sa kabilang side, meron din pocket. Cot bed, testing. Kung paganto sa side, pwede. Hanggang dito. Hindi siya magiging tatlo. Kasi kung dito, meron dito sa likod na to. So magiging lalagpas na siya sa mismong tent. So dapat meron kang extension. If ever man dalawa, magkabilang gilid, pwede. Pwede pa rin naman. Meron ka pa rin naman stargazing, kita mo pa rin naman. Pero mas maganda syempre, kung halimbawang solo, dito ka sa gitna. Or dito. Para nakakapag-stargazing. Di ba? Pero maganda rin sa gilid. Para mas okay. Kung saan ka komportable, di yun. Para meron ka din bulsa dito. Dyan natin yung atin. Mag-aalas 6 ng hapon at hinihintay-hintay lang natin yung sunset mismo. At napakaganda ng sunset dito lagi. Ito yung inaabangan ko at saka yung sunrise. At kaming dalawa ni Jake ay nagkakape-kape lang ng kanyang Americano, ice Americano. Iba talaga yung kape nito eh. Pag masarap pang kape, magaling ka magluto. Ay, Tama ba? nag-aaral pala ako magbarista. Pero ngayon, latte art na. Akala ko nga, umpisa mo na ngayon magtinda ng kape. Bubu muna ako ng team. Di ba, magpipilipin loop ka? Magno-north loop ka? May tanong ako. Bakit di pa ngayon? Sabay na tayo, Challenge kita, challenge natin to. Parang yung kay Roy na nagkayakagan lang. Pero tinanong ako ng kanina ni Janice, sabi, kailan ka ba uwi? Baka kumagaya si John Pax ng mag-North Loop na kami. Sabi niya, ilang makakasang buwan. Ako pa talaga ginawang dahilan. Kailangan kasi may dahilan para sabihin naman, okay, may kasama naman siya. Kasi, di ba bro, hindi naman sa lingid sa'yo, nagkaroon ako ng lumbar. Lumbar, tapos nag-therapy ako. Noong time na huminto ako, tapos yung sisi ako sa dil. Pagka ganyang may na sa likod, may parang iniinda na sakit. Hindi ka nag-aanong yung sa mahabaang pagdadrive. Kanina, medyo masakit. Pero kasi ngayon, ang ko na lang, once a month na lang yung yung kumbaga maintenance na lang. Pero 1 month ako dire-diretso nag-therapy. Nagte-therapy ka pa? Dati, pero ngayon, once a month na lang. Kaya pala pag napapanood ko to si Bancada, kasama si Pokmaro. Si Pokmaro minsan ang driver o kaya si Berto pagkakasama din. Tapos, meron pa akong vertigo. Alam ko na yung parang bigla-bigla ka na, yung nalulula, yung umiikot yung paningin. Tapos pagka sobra-sobra, papunta na ng migraine. Abay, mahira. Yun ang challenge sa kanya pagka nag-solo Philippine Loop to. Yun. Kaya yung mga ate ko, nanay ko, saka si Janice, ayaw din ako payagan na mag-isa. Dapat meron ka talagang kasama. Ngayon, sabi nga niya, magkakasama naman tayo. At least kung, halimbawa, atakihin ako ng vertigo. Kasi pag lumagpas ako tol ng 2 AM, nagising pa. Matik na yun. Bago mag 2 AM, tulog na ako. Kaya ngayon, usually, inaagahan ko. Grabe naman pala mga nito. Mga kailangan gawin pagka nasa kami. Ako rin naman, nililimitahan ko yung oras ko na basta pagdating ng 12:00 ng hating gabi, nakatulog na ako. Kahit na nag-edit ako sa bahay, pag nakita ko 12:00 na, tama na, tigil na. Higa na ako. Kasi ang gising ko talaga, di ba, 2. Kasi ang gising ko 5 lang, 4, ganun. 6. Grabe. 4 hours. Pero minsan, ako
ewan ko din sa ibang nagkakamping, danas mo yung ano, ang ikli ng tulog mo, pero feeling mo ang haba-haba. Kasi sobrang tahimik lalo ng paligid, yung ganon. Iba yung idlip mo na tahimik eh. Oo. Kesa doon sa idlip ka ng mahaba tapos pero yung diwa mo naman Oo, gising. Ingay, gising. Oo, lagi kami naririnig. Oo. Ganon. Iba yung kahit na mag 8 hours ka, tapos yung diwa mo na parang gising, Oo. eh, Parang hindi ka rin nakatulog, no? natulog ka ng isang oras sa camping, sa campsite. Oo, na matahimik. Yung huni lang ng kuliglig. Oo. Sabi ko sa'yo, Yun nga. parang... Yung parang recharge na recharge ka, oo. Hindi ko pa 15 hours sa tulog. Ganon din ako. Yung pagka sa tahimik, tingnan niyo yung mga alaga ko. Oh, ayun, natutulog. Tahimik kasi, wala silang gaanong ibang nakikita rin dito. Yun naman ang kagandahan sa camping. Kaya marami ang nawiwili talaga mag-camping, no? Pag naranasan. Saka ano, sa talagang may pinagdaan ng mga depression, talaga best therapy talaga. Tama. Mamaya, si Jack ay magluluto na. Eh, sa kanya na panoorin niya at ako naman, alam niya naman, ang iniluluto ko lang naman ng mga dilata. Ewan ko ito, nakita ko naman yung baon ng binanrate natin. Dami nitong dalang dilata. Pero marami siyang dala din ngayong baon na pwedeng niyan lutuin. Ay, tingnan natin kung anong magiging pagkain namin mamaya. At sa kanya nakasalalay ang aming hapunan ngayong gabi. Eh. Ano ba? 2 gabi tayo dito. Kasi sige. para masulit tong bagong... Bagong setup. Oh. Ang totoo, naiingit talaga ako. Sabi ko, parang halimbawa, di ba yung 4 yung anak ko eh. Pwede naman kami kakasya pagka... Sa loob ng mismong kaming van. mag-asawa sa ganito, tas ganyan lang. Ah. Tapos yung mga bata doon. Ay kasi, ang nano ko naman sa ganito, kumbaga, ma-experience mo iba't ibang setup pagdating sa camping. Eh dati wala naman akong ganyan-ganyan eh. Basta sa tuktok lang ako natutulog. Ang magandaan bro, makakapili yung mga viewers natin kung ano yung mas bagay sa ano nila. Oh, sa camping style nila, kung anong gusto nilang setup. Pero sa akin, mas gusto ko yung ganito. Ganyan. Kasi Ito. Kasi ito malamig talaga. Oo. Ano naman yung hangin eh. Pasok. Mataas, maluwag, tapos yung paligid, yung magkabilang side may mosquito net para hindi, yung hangin magpa-flow sa loob. Ay, shot kami para pagkakwentuhan at mga plano-plano din. Yan ang mga kailangan yung pag-usapan pagdating sa camping. Mas masarap magkwento ng mga plano sa buhay na kayo lang mismo nakakaalam. Huwag niyo muna ipapaalam sa iba kasi minsan hindi siya natutuloy. Meron ka mga taong kailangan pagkatiwalaan na sa inyo lang yung mga plano. Asya, at mamaya-maya yun, sunset na. Lulubog na yung araw. Kaya tayo natin maggabi. way behind, but my heart's still burning. Hard to find on these fields of gold. I'll stay now, 'cause my soul is sore. So just leave me out this time. Leave me out. Leave me out. Just leave. Lagyan na rin natin ng ilaw dito sa loob. Pero ang liwanag ng mga solar lights dito. Tumatagos dito sa yung transparent eh. Dilaw. Huwag masyadong kalakas. Oh, di ba? Sakto lang pala yung 2 ilaw dito sa loob ng natin. Bunker style na tent. Oh. At inisod ko siya kanina gawa ng medyo malayo yung agwat. Para nang sa ganon, yung mismong cover dito sa mismong harapan, inilagay ko dito sa ibabaw ng ating side awning. At ito, nilagyan ko ng tali para nababatak niya. Para pag ever na umulan, at kasi yung mismong kaulapan ay lumiliwanag. Ayun, kumikidlat-kidlat. Ayun, ready na tayo sa ulan. Oh. At nilagyan ko na rin to para if ever man na humangin dito sa ating side awning ay hindi siya dadalhin. At nag-request si Jack na ilabas ko na din yung lamesa. At mamaya para pagkain, ito na yung gamit namin lamesa. At yung 2 batuta ko, dito nakapwesto. Mamaya ililipat ko na yung sa loob ng tent natin. Sarap ng higa nila Ayun, lumiliwanag Grabe. Oo. Muulan ba doon sa Malolos daw? Lakas daw. O di sa parting doon. Siguro muulan na doon. May papakita ko sa inyo. Siguro nakita nyo kanina to habang tayo bumabiyahe. At ito ay matagal ko nang hinahanap sa bahay. Butit nakita ko pa. So ito yung magiging natin dito sa may uwang or dito sa mismo pag-aampyasan ng tubig ulan para hindi maampias dito sa loob. Ito ang ilalagay ko dito. Parang may kulang kasi kalimitan pag may ganitong tali, guidelines,
is natatalisod. So, hindi mo agad-agad basta nakikita. So, meron akong nabili sa Shopee na panglagay sa ganyan, na ilaw. Para nang sa ganon, visible sa mga dadaan. Although dadalwa lang kami ni Jack na nandito, baka si Jack naman ang matisod. Tingnan natin to, buksan natin. Hindi ko lang alam kung meron na tong charge or pre-charge. Ito ay USB Type-C. Pag i-charge, tapos ang kanyang power on ay sa kabila. Ganyan dilaw, may blinking, may sabay na dilaw at saka puti. May pula. Mas maganda yung pula, para mas tipid. At saka, ayan, blinking na pula. And then, mabagal na blinking. Ayan, mas maganda yung blinking. So, 4 na piraso itong binili ko. Itong mismong isang box na to. So, paglalagay nito, so ganito siya ikinakabit sa mismong tali. Easy lang. At nilagay ko na yung 4. At kanina paghahatid ni Bankada sa lamesa, baka mapatid. Sayang yung pagkain na niluto. At ang kanyang niluto ay ito. Dinakdakan. Maraming salamat, bro. No problem, bro. Sige, ang ambag ko maghugas mamaya. Jack, dito na. Pasok ka sa loob. Meron pa tayong i-unbox mamaya. Kain muna kami. Thank you, Lord. Mamaya kayo kakain. Iba talaga pag may kasama ka sa camping na magaling magluto. Isa, tikman na muna natin to. Ang dami sibuyas. Sarap. Sumubo muna kayo bago kami diretsong tuluyang kumain. Kain muna kami. Grabe. Lakas ng kulog na yun, may bagyo ata. At pagkatapos namin kumain, sila ate na nagbabantay rito ay umaalis pala sila. Wala nang tao dito. Kami na lang ni Jeka nandito, solo namin yung campsite. Kami ang may-ari ng Camp Jeyo. At teka lang, papakainin ko lang itong 2 kong batuta. Nagtutumahol na Ay, power dog. Ang palakas ng immune system ng aking mga batuta. Tama yan, tig-1 taka lang. Aki Jack medyo madami. Malakas kumain yan. Ito yun, Jack. Dami yan, ha? Hindi ko kumain kanina. Ang totoo na. Ayun na ikaw. Pag-alaga kay Jack sa kay... Hay! Kape! Tamo. Hindi na makaano yung mga pusa sa inyo, Inahabol niya, ay! Talaga namang umuulan, ha? Umuulan. Bumalik ka na doon. Ay, nako. Ikaw talaga. Gusto mo bang maligo? Ang bantot mo na Kape, hindi ka talaga kakain. Jack, ubusin mo na to. Ikaw ang bumawi ngayon. Kanina kinain niya yung pagkain mo At nasubukan tuloy ang ating bagong tent sa ulan. Which is good naman. Talagang yan. Review. Diba? Sarap pagmasdan ng ulan dito. Tumutulo-tulo. At saka pakinggan. Kumidlot. Ang lakas ng ng kulog. Isa sa mga masarap na sa pagkakabi ng ganitong ulan. Oo. Pagka nakasetup ka na, ha? Nakasetup ka? Oo. Kasi kapag hindi ka pa nakasetup, nakakainis. Kung paano mo i-setup. Wala, setup ka sa ulan. Oo. Tapos dapat bago ka magligpit, wala nang ulan. Oo. Ayun na. Dapat wala na. Ang hirap ka mag-finish. Yun din ang kinainis ko, yung after mong mag-camping, tapos hindi pa tumitigil yung ulan, kailangan mo munang patuyuin, syempre. Tamo to si Kopi. Kung kailan kakainin na ni Jack, tsaka gulo mo talaga. Ayan, kainin mo na yan. Malalim pa ang gabi. Kami magkukwentuhan pa at extend na kami ng isa pang gabi. Sulitin natin. At sa susunod na campsite, kung saan man kami magkakamping, sulitin ulit natin hanggang magkasama pa rin tayo. Mamaya ay umuon baka mamaya bigla na mag-North Loop. Mabudol na. Oo. Tingnan natin.
12:00 ng hating gabi at butit tumigil na rin naman yung ulan. Nakatapos na rin kami ng aming mga hugasin. Hinugasan ko na. Itong natirang pagkain ng mga batuta ko bukas kakainin pa yan. Si Kopi na lang naman Pakita ko pala muna sa inyo yung CR dito. Ito yung CR. Ayan, toilet. Tingnan nyo kung gaano kalinis. Ayan, ganito siya kalaki Meron ding sink. Ang lawak niya. At ang bango. Tapos pakita ko naman sa inyo yung shower room dito sa mismong campsite ng Camp Geo. Ayos Ganda ng shower room din Ang laki din Halos kasi laki nung dito sa mismong toilet nila. Lawak. At dahil umulan, medyo may mga insect na nagliliparan dito. At ang nagustuhan ko rin dito sa Camp Geo, yung kanilang tubig, hindi ka naman mamamroblema yung mga panghugas. If ever man, meron din naman silang poso dito. Tapos, eto, pinapahiram din nila yung mga gamit dito. Basta make sure na ibabalik ninyo. Kasi minsan, yung iba daw ay nadadala ng mga campers yung mga gamit na nandito. Kaya kung halimbawa ang gagamit kayo, make sure na magpaalam muna kayo, ha? At syempre, nagpapagamit din sila ng gas stove. Make sure lang na hindi po bulalo ang inyong lulutuin at magpapalambot ng pagkatagal-tagal. Syempre, mahal ang LPG gas At patayin na natin dito. Tingnan lang natin yung ating air tent. Dumudulas lang Ayos Tingnan natin sa loob. Mayroon bang tagos yung ating dito? Air tent. Ayan. Wala naman tagos. Kasi hindi naman din ganun kalakasan. At tingnan nyo to. Ang ganda niyang tingnan pagka may tumutulong tubig At bago pala tayo matulog, ay anuin ko muna yung ating yung kaninang i-unbox pala natin. Hindi ko pa napapakita Mula sa Camp Cafe PH, ang tawag dito is telescopic camping light. So parang siya, yung sa Outas. Pero syempre, siguro ito ay mas affordable. Kayang-kaya. Tsaka, iba yung build niya. At ang model niya is JL01. May nakita akong rito Pwedeng pang sabit. Kung saan, teka lang, inaalam ko pa. So ito, meron siyang main switch, which is nandito sa parang hook. So ito yung main switch, naka-turn off, so ita-turn on mo. And then, andito naman din yung kanyang Type-C na USB charging at meron siyang 4 bar, which is 25% per ilaw or yung LED, yung status ng battery. So kapag inangat ko to, bumubukas na. Ayun At ito yung mismong ilaw. 3. At nandito yung switch sa taas kung saan ito, power on. Ayun. Pwedeng 1. Next is 2. Next is 3. Ayos Ito ang kagandahan dito. Pwedeng mamili ka kung 1, 2 LED light ang pwede mong buksan. Tapos, pindutin pa natin isa yung mismong power switch. Patay na yung 3. Diba? Tapos meron din ditong plus minus button. So, pindutin lang natin. Lalakas, 1, 2, medium, highest, ito yung low. Tapos meron pa siya ditong 1, kung saan ito yata, itong isang button, yung pangatlong button is parang mag-shift siya ng kulay. Tingnan natin ha. Ayun nga, ito. Dilaw, puti, and patay. Dito natin sa labas na mismong tent natin i-demonstrate sa inyo kung gaano siya kahaba na parang poste. Yung pangatlo pala, yun pag namatay na yung mismong 3 LED light, ay meron palang flashlight dito sa may ibabaw. Pwede siyang gawing flashlight. Halimbawa, nakatiklip lang siya, gusto mo lang siyang flashlight. Pwede. Okay, nagets ko na kung paano ilalabas yung paa. So dito pala, ipupush siya palabas. Makikita nyo. Ayan Ito yung 3 paa niya. Hindi ko maano kanina kung paano Ayun. Tapos, ibubuka natin. Yon, nagets ko na. Kaso ang kaibahan nito dun sa mismong parang poste na nakita natin dun sa Camp Cafe PH is walang remote. Yung sa Camp Cafe PH na nakita natin ang taas Halos lagpasan ko Mayroong remote. Ito wala. So dito mo lang siya bubuksan. Although hindi naman siya kasi lalagpas sa height. Ito lang ibabaw 1, 2, 3. Tapos yung niya, mode niya kung dilaw. Ayos.
Ayan natin sa dilaw para hindi lapitin ng insekto. Oh. At yung paa niya pala merong reflectorize. Oh. Para nakikita kahit na nasa dilim, masinagan lang siya ng liwanag. Tingnan nyo tulog na dapat yan. Pero nakikiisyoso pa. Ang ganda na. Ito. Yan. Yun Siya, good night na. Ikay matulog na. At bawal ka lang magpas ng 2:00. Good night sa inyo. Good night. Sige, bukas na lang. Gawin natin, ito lang ang ilaw natin ngayong gabi. Itong mismo ating telescopic camping light. At itong ilaw, pwede rin pala siyang i-rotate. Paganto, or pataas, hanggang na lang pataas, or pabaligtad. Pwede pala, ayos pala. Pwede mo kahit saan itutok Kung halimbawa 3 yung bubuksan mo Ayan, yan ang itsura ng ating mismong setup ngayon. Ay siya pa, hanggang dito na lang muna ngayong gabi. Tayo tutulog na. At bukas na umaga, sana ay maging maganda ang gising natin sa umaga dahil sa sunrise. If ever man umulan, di dire-diretso tulog at masarap ang tulog pagka umuulan di ba? Siya pa, hanggang dito na lang muna ulit. Good night. Aywa. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. Good morning! At napakaganda ng umaga ng sunrise dito talaga. Walang kasing ganda sa mga iba pang napuntahan ko. Teka lang, ito, ang ating palang mismong ilaw ayos pa rin naman. Isa lang naman yung binuksan natin kagabi. Tiklip na muna. Ganito lang naman pagtitiklip nito Push pababa. Tapos itong paa, ganun mo lang. Balik mo lang yung pagkakabaluktot. Papasok naman ng kusa, Ayos na. Si Kopi, sarap ng tulog. At ang gamit nga pala natin power station ngayon ay itong ating EcoFlow Air 2000. At 100% ako nung umalis. Ngayon ay 80% na lang. Nagcha-charge lang ako ng battery ng drone. Gamit ko rin dito sa ating fan. Rekta USB na. Grabe. Pero hindi pa kainitan yung tutok ng araw, Pero ang sarap niyang pagmasdan. Napakaliwanag. Teka, tingnan pala natin to, Niilaw pa rin siya, Ayan, ganito para mas kita niyo sa umaga. Ganito yung pagkakabit nito, Alas 8 ng umaga at umiglip lang din ako saglit kanina. Ngayon, nararamdaman ko na yung init. At yung araw ang taas na agad ng tutok ng araw. Si Jack gising na. Good morning, bro. Good morning, brother. Init na Tuyo na rin yung ating tent. Yung ating bunker. Hoy, Jack, saan ka galing? Dyan muna kasi ilan ng tuktok. Ando yung dalawa, doon nakasilong. CR muna ako. Natatay na ako Siguro mamaya-maya, pagka yung hindi na gaanong kainitan, maligo kami sa ilog. At yung mga batuta ko rin ay paliliguan ko rin sa ilog. Or if ever man na hindi ko paliguan sa ilog, dito na lang sa CR ko paliguan. At medyo may kalakasan yung yung agos ng tubig sa ilog.
Tatay lang ako eh. Oh, nakasunod pa talaga eh. Hindi pwedeng mawawala sa paningin. Tamo, ito pa si Jack sumunod pa. Wait lang, natay ako eh. O, pasok, bili. Mahal ang itong dalawang to eh. Diyan lang, diyan lang. Mamaya, liligo tayo sa ilog. Ha? Jack, liligo sa ilog, no? Ah, success! Tara na. Labas na. Tapos na ako. Jack, ano? Gusto mo rito malamig? O sige, bahala ka dyan. Tara na! Mamaya, kakatok-katok ka dyan. Gusto mo lumabas. Ayan, dyan ka lang. Sumilong kayo dyan. Tutok na tutok yung araw sa pwesto natin. Lagyan ko na yung cover ko. Hindi ka kainitan din sa loob. Jack, kakain na. Hindi pa? Pagka ganyan tinatawag at kakain at hindi pa lumalapit, hindi pa. Mamaya na lang. Kapeng mainit. Sa mainit na kape, kahit na gantong kainit din yung ating pwestuhan. Baka meron namang yelo to si Bankada, hingi akong yelo. Hindi ko sanay magkape ng ganito kainit tapos ang init pa ng kape. Ayos ang pwesto mo dyan, Jack, ah. Malamig dyan, ha? Sige, dyan lang. Bro, may yelo ka ba dyan? Sa likod, bro. Sige. Buti may dalang yelo. Bango naman yan. Ano ba yan? Masarap tong fried rice na to, bro. Bango, may sipod eh. Okay. Ito yung nga pala yung cooler. May natitira pang pampalakas isa. Di ba? Sabi sa inyo, may yelo yan si Bankada eh. Sakto lang yung laman nito Nagluluto lang si Bankada ng kakainin namin eh. Maya-maya, nandito na rin yan. At kakain kami. Ano na ba to? Breakfast pa ba to? Alas 9 na yata eh. Mag-alas 9. Iba talaga yung kape niya. Basta. Tapos saka ko salin dito para hindi agad matunaw yung yelo. Di ba? Sakto pa rin. Parang hindi nabawasan. May nabili ako sa supermarket. Ito, mixed seafood 200 grams. Baka hindi ko rin maluto. Ipaluto na lang natin kay Bankada. Bro, ikaw, bahala magluto dito. Binili ko lang sa supermarket eh. Mixed seafood. Burn Lagay mo na lang dyan. Lagyan mo natin sa Sa ref. Ito, ano ba to? Tuna? Anong mo dito? Kimchi o ano? aligi. Aligi. Pagka ganyan nakikita ko, pag si Angel, kimchi lagi halo nun eh. Aligi to. Hanggang tanghalian na to. Sa camping naman kasi, hindi man gaano laging yung parang... Saan kain? Laging kain ng kain pagka wala rin naman gaanong activity. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Treats muna kung ayaw pang kumain. Diyan lang sa ilalim ha. Init. Grabe init. Alas 12:30 ng tanghali. At katirika ng araw. Ang init din dito sa loob. At dito kami nakatambay kanina ni Jack. Si Kopi nakikita nyo. Nasa ilalim ng tuktok. Si Jack, ayun, doon tumatambay sa loob ng CR. Kaya yung mismong pinto, inanuhan kong nakauwang. Yung merong space. At sila ate ay umalis. Pero iniwan bukas tong tindahan. At may pusang bantay rito. Yung pusang bantay, pinakain ko na ng dog food. Ayun, busog na. Kinain niya yung mga sausage. Ayaw kainin ng dalawa. Ayaw mo na? Ano, busog ka na? Kainin mo pa yun, nabusin mo. Ayaw mo na. Busog ka na. Ang laki nga ng tiyan mo yun. Nabusog ka nga. Ano, Jack? Sige, doon ka na sa pwesto mo sa kubo. Kakainin mo pa ba? Ayaw mo naman kainin eh. Lalanggamin lang sayang eh. At doon kami tatambay sa kubo dito. Yung para mga cottage. Tsaka meron din saksakan dito yung mga kubo. Yun ang kagandahan. Kapag ka magcha-charge ka lang naman ng phone, ng
mga devices is pwede. Libre lang, wala namang extra charge. At meron din ditong wifi. Merong PLDT. Pwede kayong kumonek, libre lang din. At ito, yung mismong kubo sa akin. 4 na kubo to. Isa, sa akin yung pangalawa. Yung pangatlo kay Jack. Tapos yung isa doon sa may doon. Malapit doon. Oh. Yung gate ng papuntang ilog nandito. At dahil medyo may kainitan pa, mamaya tayo maligo sa ilog. Tapos makicharge muna tayo dito para hindi na tayo magcha-charge muna doon sa ating power station. Yun, at saka dito sa mismong kubo mahangin. Unlike kasi doon sa pwesto namin, parang nahaharangan ng mga sasakyan namin yung hangin. Dito talagang ramdam ko yung hangin. Iglip lang at parang sa ganun may lakas mamaya. Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. How to reach out to you. Alas 5 ng hapon. At ang sarap ng tulog. Ang sarap dito sa may kubo. Ang hangin-hangin. Ngayon, wala ulit. Pero maliligo na ako sa ilog. At tinatawag na ako ng ilog dito. Sarap. Malamig siguro ang tubig. Yung dalawa ay kasama ko rin natulog kanina. Baba na dyan. Baba na. Bro, sarap tulog? Ha? Sobra. Ang lakas ng hangin doon. Kaya nga Ubo. Naramdaman ko nga yung kubo kanina, yumuyugyug. Kaya nga. Prepare lang maligo at mamaya didilim na rin. Malapit na namang mag-sunset. Jack, sama ikaw? Sama liligo? Tara. Maraming salamat kila madam at binigyan pa tayo ng pandesal. At yung mga nanditong sasakyan ay pagmamayari nung may-ari din mismo nitong campsite. At sila din pala, mismong Camp Geo, ang may pagmamayari doon sa pinuntahan natin na parang secret spot na ngayon ay gwardyado na meron ng bakod. Gagawin din daw pala yun. Yung parte gagawin campsite, yung ibang parte kung ano pang mga ibang gagawin. Tara. Ano tayong ilog? Tara. Maligo na. Mahagdang bato pala rin. Dati meron daw ditong tulay, kaso inaanod nung nagbagyuhan. Nakasulat pa rin itong Camp Geo. Tara. Doon tayo sa pwesto ni Barangkada ron, no? Mababaw lang. Tara. Lagay ah. Kanina kala mo kung makatulog pagod ah. Tara. Medyo malakas ang ang agos ah. Ayan natin. Tara. Biglang ayaw ah. Hindi pwedeng hindi maliligo ha. Kape, dito lang. Kape. Ka mag-alala at di kita bibitawan. Hindi siya kalamigan yung yung tubig. Jack, na magaling na bangoy. Alakoy. Wow! Diba? Hindi naman namin. Dyan lang tayo. Babad! Ay. Tingnan niyo yung view habang naliligo ka sa ilog. Ganda ng bundok. Naman, mababaw naman. Yan lang. Si Kopi nandun. Alam na lulusong sa ilog eh. Jack? Tingnan nyo si Jack. Abot na abot niya eh. Hindi naman siya kumakawag eh. Talagang lakad lang siya. Sige, saan ka pupunta? Suungin mo. Sige, suungin mo. Hahabulin kita pag dinala ka ng alon. Ng alon ng agos. Ang tapang.
Halika. Si Kopi. Ikaw, okay ka na. Bumalik na si Kopi, nandun na. Babandawan muna to si Jack. Hoy, Kopi, tumakas ka. Halika rito. Uy, ano tumakas ka? Halika rito. Tagalan ako. Pinaliguan ko na din si Kopi at ayaw nga sa ilog. Pagkabanlaw ni Jack, sinabay ko na rin si Kopi na paliguan. Nagpapatuyo na lang naman yun. Binuksan ko na lang yung pan dito. O, dyan lang ha. Huwag malikot. Huwag malikot. Walang gagalawang iba dyan ha. Magpatuyo lang. Magpatuyo. Punasin yung sarili nyo dyan. Alam mo, marang magpunas si Eno. Nagpupuna sila sa sahig. At pagka kasi hinayaan ko to, lalabas to. Magdudumi na naman. Magpatuyo lang dyan. Ang lago na ng balahibo ni Kopi. Kailangan na ulit tong i-groom pagka uwi namin. Para pagka kasi pinaliguan at patutuyuin, mabilis lang sila matutuyo. Mamaya. Diyan lang muna. At siyempre lubos-lubosin natin maligo muna sa ilog. Dito naman tayo sa kabilang parte. At sobrang babaw doon, kaya lang naman din ako doon pumesto kanina dahil kay Jack. At mamaya lumubog at rin hindi ko makita. Dito naman tayo sa parteng harapan lang ng mismong Camp Geo. Babaw din eh. Naanog na yun. And I try to see things about you that could make me change my way. I cannot find the thing I'm into you. You say whatever you want to. You go wherever you need to. So many reasons loving you. Yeah, girl, you're amazing. You know your way around feelings. Upfront, but not about hurting. So many reasons loving you. Yeah, girl, you're amazing. Amazing, that's you. Girl, you're amazing. It's true. 7:30 ng gabi at buti na lang tuyo na yung dalawa after kong paliguan kanina. All goods. Ano na naman yan? Jack, nakita mo? Saan ka na naman pupunta? Siyempre, ako din ay nakapagbanlaw na. At si Jake, si Bancada ay nagluluto ng aming dinner. At kanina pala, habang natutulog kami sa mismong kubo, yung natira naming pagkain, yung brunch namin, is nayari ng pusa. Kinain ng pusa. Pero okay lang din naman at kukunti na lang din naman yon. E di, luto na lang ulit ng aming kakainin ngayong hapunan. Hindi ko alam kung ano niluluto ni Jake. Malaman natin mamaya. At bukas din ng umaga, tayo ay lalarga na rin dito dahil last night na rin natin ngayon. Sunod ka na naman ng sunod dyan, Jack. Talaga lagi ako may bantay eh. At tinanggal ko na rin yung haring kanina yung cover. Para ang hangin pumasok-pasok. Ano naman hinahanap mo? Naghahunting ka na naman ng pusa dyan. At yung kahapon na ilaw na in-unbox natin from Camp Cafe PH nakasabit naman ngayon. Hindi ko naman siya nakastand. At 2 ilaw lang yung ginamit ko rito para sa loob. Grabe naman yan. Bistek ba? Tama? Yeah. Ang bango. Tinuyuan. Tinoyoan. Tinuyuan na yung nagluto. Siyempre, kanin. At yan ang aming dinner for tonight. Yun oh. Thank you, Bancada. At lagi may masarap na pagkain. Sipod laksa. Yeah. Wow. Saan ang Saan ka bibili nun? Ng mga... San Felipe na siguro. Malapit lang dun sa sinasabi mo. Hindi tayong pagpaparkan. Babantay. Ako naman magbabantay. Laking harang eh. Dito na nga lang harang yung hangin eh. Yung kanin eh. Pero ang lakas nung nasa kubo eh. Ano ba to? Boneless? Kaya pa lang manong tinik.
natulog ah. Good morning. Good morning. Alas 6 ng umaga. Oh. Yun oh. Palabas pala yung araw. At inagahan talaga natin ngayong araw na to kasi magliligpit pa tayo eh. At kagabi, pasensya na kayo, hindi na rin ako gaanong nakapagpaalam kasi pagkatapos namin mag-dinner ni Bankada ay konting kwentuhan lang at mga alas 10 ng gabi ay humiga na rin kami at natulog. At saktong 8 oras ng tulog. At kung makikita nyo ang ating mahiwagang sampayan, yung selfie stick ng ating mismong 360 camera. Kasi ako'y magliligpit na muna. At yung mga kailangan ko pang ipasok sa tuktok, ipapasok ko na. Butit nakapag-charge naman ako ng ating yung power station at saka yung mga ilaw natin at iba pang kailangan i-charge. Okay na. All goods. Huy! Ano? Nagugumanyan ka na naman dyan, Jack. Kaliligo nyo lang talaga kahapon. Nagdudumi ka na naman. Ayun na, yung araw. Umakyat na. Ay buti na lang, yung ibang gamit naligpit ko na yung mga nasa loob ng ating bunker tent. Good morning! Salamat muna sa kanyang pakapi. Para naman magkaroon tayo ng lakas-lakas. Pero namimiss ko rin bro yung Alin? Magse-set up? setup, tas tanggal pagka after ng camping. Oh, ikaw na ano nito? Namimiss mo pala. Ikaw na mag-impake. Ang kasi dito, kapag yung talagang tumirik na yung araw, ang init. Kaya kailangan agapan mo kagad na abutan ka ng init dito. Kaya ito, buti na lang at ayos na yun dito sa atin. Iakit ko na lang yan sa taas. Yung sa loob, na ipasok ko na naman. So, okay na rin dito. So, kailangan na lang natin tong pasingawin, yung hangin. Tanggalin na lang natin yan eh. All goods na, tik-tik-tik-tik. Ano? Gulat naman kayo. Oo, ganun lang. O, ayan, ganun lang kabilis mag-deflate. At kapag ka naman yung mismong ang gamit nyo ay yung dome tent ba? Ang matagal doon yung pagbabaklas. Ito mabilis lang baklasin pero matagal naman dito yung pagtitiklop. Kasi ayusin mo maigi para magkasya ulit doon sa bag. Nakatapos din magligpit ng ating mga gamit. At si Jack ay nandun na sa may parting gate. Hihintay na lang ako. At itong dalang batuta ko yun. Okay na naman, nakapwesto na. Ay, kailangan natin ng energy. Ang ating powder arc. Oh. Maraming salamat muna kay Boss Mark Ronquillo o si Boss Mark na mismong boss natin sa POW. Maraming salamat boss. At syempre sa kanyang alaga na si Mushi. Nasana yun na yung naging boyfriend ni Kopi. Kaso nasa Isabela na sila Boss Mark eh. Nawalan tuloy ng boyfriend ang aking si Kopi. Soon Boss Mark, pagka nagawin ako ng Isabela, magkita tayo. Ha? At chinek ko na rin naman yung mismo ating ship attires at okay naman yung tire pressure. Wala naman tayong problema. At nagugutom na rin ako. Sa daan na lang kami kakain ni Bankada. Mami ako na i-check yung ating sa sa mismong ticket natin sa MMDA. At baka lumabas na eh. Hindi bayaran na agad natin. Sarap ng stay natin dito. Ngayon pa sayang ang kulimlim. Walang gaano pang araw. Ito na pala si Ma'am Grace. Ma'am Grace! Hi, thank you. Kala pipicture pa tayo. Ay, sige pala. Picture mo muna kami. Wala na si Sir nandun sa labas. Nandun eh. So, para ilagay ko na sa page namin, Sir. Sige po. Hanggang sa pagbalik na lang po ulit namin. Balik kayo, Sir. Pagka doon sa sinasabi nyo po Opo. na isang campsite na Pwede po doon. Basta chat mo po ako para hindi kayo yung may rate na po ba kayo doon? Wala pa. Wala pa. Wala pa Free naman. pa po doon. Ah, teka. Ma'am, Ano po to? Ay, para sa inyo ma'am. thank you po. Ay. Salamat Ma'am Grace. Thank you po. Sige po. Teka. At susuungin na natin yung palabas na ating sinuong kahapon na pababa.
Ngayon naman ay paakyat. Kaya naman yan ni Guapa, di ba Guapa? Kaya mo yan. Ito na. This is it, pansit. Kaya na nga. Kaya na. Okay. Woo! Sana'y nag-enjoy kayo sa 3 days and 2 nights na camping natin dito sa Camp Jeyo, kung saan hindi naman natin pinalano na dito tayo magka-camping. Pero dito tayo dinala eh. Maraming salamat sa inyong panonood at sa susunod nating Tuktok Camping Adventures at kasama ang ating van lifer na si Bangkada, abangan nyo kung saan kami susunod na magka-camping. So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay, bundok, manok, kapatagan.